tayo pwedeng magbigay nitong Respissure 1 na bakuna. It's gonna be a good day. Though things are going sideways. Nothing's gonna break me down, 'cause I know it's gonna be a good day. Hello mga kapigi! So, for today's video mga kapigi, ang itatalakay po natin ay ang pagtuturo po ng Respissure 1. So, ano nga po ba yun? So, ito po, may dala-dala akong ice box. So, hindi po ice candy ang laman nito mga kapigi ha. So, ang laman po nito mga kapigi ay yung ating vaccine na ang pangalan ay Respissure 1. So, ito pong vaccine na to mga kapigi, ang kukulit na aking mga biig. Ay, akin na! Chuchu! Inaano yung ating map. Wait lang. So, ayan, patalas-tas muna tayo mga kapigi. So, eto mga kapiging Respissure 1, isa po itong bakuna para sa ating mga biik nang sa ganon ay maiwasan yung pneumonia sa paglaki nila. So, katulad po ng panahon ngayon, parati nang umuulan, malakas ang hangin, malimit na yung bagyo sa mga ganitong buwan, simula na mga August to January. So yan po yung mga panahon na tag-ulan talaga at taglamig dito sa bansa nating Pilipinas. So kaya naman po importante na magbigay tayo ng bakuna sa ating mga biik. Nang sa ganun po ay maprotektahan sila against sa mga ubo at sipon na kalaunan ay magiging pneumonia. Kasi po ang pneumonia ay isang number 1 cause na mga sakit ng ating mga biik. Kapag po nagkaroon ng pneumonia ang ating mga biik or lung infection, ang nangyayari po nun ay nababansot na yung mga biik at maaari pong mamatay yung mga biik natin kapag hindi ito na magamot ng maayos. So, para po maiwasan na magkaroon ng pneumonia ang ating mga biik or magkaroon ng mycoplasma infection, so magbibigay po tayo ngayon ng bakuna para sa kanila. So, meron po tayong dalawang klase ng bakuna. So, ito po, ang binili ko po ay yung isang klase. Ang pangalan niya po ay Respissure 1. So, ayan. So, naka-plastic pa siya mga kapigi. So, dapat po kung bibili kayo nito, dapat po ay nasa styrobox siya. At mayroon po siyang laman na ice gel. Ice gel pack. So, dapat po, frozen po itong ice gel na to. So, para po manatiling malamig yung ating vaccine habang binabiyahe. So, ito po ang itsura ng ating Respissure 1. So, ayan po. So, ito pong vaccine na to ay against mycoplasma bacteria na nagkukos ng pneumonia sa ating mga baboy. So, usually po, ang effect po nito is from pagturok po natin, ang effectiveness po nito ay up to 25 weeks. So, saktong-sakto po, hanggang maibenta natin yung fatteners natin, ay may protection po sila against sa pneumonia. So, warning din po mga kapigi na bawal po tayo magbigay nitong bakunang ito 21 days before katayin yung baboy. Bakit? Kasi meron po itong withdrawal period na 21 days. So kapag within 21 days nagbigay po tayo nitong bakunang to, ang mangyayari po nun ay hindi pa po na-cleanse ng katawan ng baboy natin yung bakuna. So maaari po itong maisamang makain na mga consumer. So, be careful po tayo dyan mga kapigi. Always po, kahit antibiotic, yun po, may withdrawal period din po yun. So, kapag malapit ng ibenta or katayin ng ating baboy, wag na po tayong magbibigay na kung ano pa man pong injections tulad ng antibiotic at mga bakuna. So, ang tanong po mga kapigi, kailan tayo pwedeng magbigay nitong Respissure 1 na bakuna? So, meron po tayong dalawang klase na Respissure. Meron po tayong Respissure Classic and meron po tayong Respissure 1. So, ito po sa akin ay Respissure 1. So, ano po yung pagkakaiba nila? Ang component nila mga kapigi ay the same lang. Pero ang pagkakaiba nila ay ang mode of administration or kailan ilang dosage ibibigay. So, ang Respissure Classic po kasi, yung isa is 2 times tayo magbibigay. So, ang mangyayari po niyan is, ang pagbigay po niyan is 2 ml sa isang first dose, and after 2 weeks ay mag-uulit po tayo ng another dose na 2 ml.
yun po yung Respissure Classic. So, sa presyo po siguro mas mura yung Respissure Classic. So, dito naman po sa Respissure 1, mas medyo mahal po siya. May kamahalan siya kasi ang pakabili ko po nito is ang 50 doses or 100 ml ay 2,700 pesos. So, hindi pa po doon kasama yung shipping fee, yung styro box, kasi iba din po ang presyo niyan. So, umabot po ito mga kapigi ng almost 3,300 pesos lahat. Kasama na yung shipping fee at styro box. So, ito pong Respissure 1, nagbibigay po na tayo nito, 1 shot lang po. So, ibig sabihin po nun, pag nagbigay po tayo ngayon ng 2 ml, yun na po yun. Hindi na po tayo mag-uulit. So, ang effectiveness po nun ay 25 weeks na po. So, yun po yung pagkakaiba nila. So, kung baka pipiliin po ako kung Respissure Classic or Respissure 1, ito na po ang pipiliin ko. Bakit? Kasi hindi na po tayo pwedeng umulit pa eh. Mas makakatipid na po tayo nito kahit medyo mahal siya, at least one time shot na lang. Isang beses na lang tayo gagastos. So, ang tanong po ulit, ilang ml po ang ibibigay kada biik? So, ang pagbigay po nito mga kapigi ay 2 ml per biik po ang pagbigay natin. So, ilang edad po? At least po, 1 day old and above ang biik. Yun po ang pagbigay natin. So, pwede po tayong mamili kasi kung 1 day old naman, medyo bata pa yung mga biik natin. So, pwede po tayong mamili. Minsan po, pwede pong at 7 days old, 14 days old, or 21 days old. So, yun po. Pwede po tayong mamili sa mga edad na yun kung kailan natin gustong magbigay ng Respissure 1. Depende po kasi yan sa health status ng mga biik. Kasi po, ang number 1, ipasok muna natin para baka maano na yung lamig. Kasi po, ang number 1 requirement sa pagbibigay ng vaccine sa mga piglets ay dapat po healthy piglets sila. So, meaning, wala po silang sakit. Wala po silang nararamdaman at hindi po sila stress. So, yun po ang number 1 requirement sa pagbibigay ng kahit anong klaseng vaccine. So, kung yung biik nyo ay may sakit, huwag nyo pong bibigyan ng vaccine. Kasi, ang vaccine pong ito, although hindi naman siya live vaccine, nakakakos din po siya ng mild fever sa ating mga biik. And stress po yun para sa mga baboy natin. So, dapat healthy sila para malabanan nila yung stress na ibibigay natin sa kanila. So, para din po yan sa mga tao. So, kung sa atin po, kung nabigyan tayo ng flu vaccine, minsan po, kung medyo mababa yung immunity natin is nagkakaroon po tayo ng adverse reaction sa vaccine. At ayun po ay yung flu-like symptoms tulad ng lagnat, konting ubo, konting sipon. So, sa mga biik po, minsan po may linalagnat po sa kanila. So, dapat po pang nagbigay tayo is malakas na yung mga resistensya nila, sakto na sa edad, at higit sa lahat, yung panahon po ay hindi malamig. So, usually po nagbibigay po ako sa patanghali na oras. So, para mainit yung panahon. So, alas 10 po, pwede po kayo magbigay niyan, papuntang tanghali. At least, ng time na yon mainit yung panahon at hindi sila namigin. At maglagay po tayo ng brooder lamp or heat lamp to prevent na kung lamigin man sila, mayroong suportang ilaw para sa kanila. So, yun lang mga kapigi. Tara at magbigay na tayo. So, sa pagbibigay nito mga kapigi, so, dapat mayroon tayong aspiration needle or separate na needle para doon sa bote ng vaccine. So, iba siya doon sa needle na ituturok natin sa mga biik. Dapat magkaiba sila. So, ayan. Prepare muna natin mga kapigi. So, ayan mga kapigi. Mayroon akong dalawang klase. So, pwede kayong gumamit ng 5cc or 3cc syringe. So, nasa sa inyo po yan. So, ginagawa ko po, kumukuha po ako ng isang 3cc syringe at isang 1cc syringe. So, bakit po? Kasi, ito po, ang lalagay ko doon sa bote ng vaccine. Then, yung needle po ng 1cc syringe, yun ang ilalagay ko dito sa 3cc para yun po ang ituturok natin sa ating mga biik. So, before that mga kapigi, papasukin muna natin itong mga biik natin.
So, ito na po mga kapigi yung ating i-vaccine natin for today. So, yan. Naano na rin sila, naka-straight na sila. So, delayed yung ating process kasi nga halos 2 weeks umulan at bumagyo dito sa aming lugar. So, ayan. Okay lang ma-delay kaysa naman gawin natin yung procedure na malamig ang panahon. So, ngayon, okay na yung panahon kaya samantalahin na natin mga kapigi. So, ito yung ating babakunahan. So, 21 days old na sila today. So, tara at mag-start na tayo ng process. So, ayan mga kapigi, bago natin simulan, dapat i-shake muna natin itong bote ng vaccine. Ayan, shake well before use. Ayan. Then, saka natin ilagay yung aspiration needle. Sige na, Beth. So, ang dosage natin mga kapigi, gaya ng sinabi ko kanina po, ay 2 ml per bead. So, 2 ml. Ayan. Ayan po. Ayan. So, 2 ml na siya. Then, saka natin palitan ng bagong needle. So, ayan mga kapigi, 2 ml po ito. Then, after nyan, pakakuha natin ng vaccine. Ilagay lang ulit natin dito sa styro box para manatili siyang malamig. Sige na ba? Hindi ka? So, dito po tayo mga kapigi. Ay! Ang bigat, guys. Dito po tayo sa bandang leeg magtutulak. Ingat lang po sa needle at baka po makatusok tayo. Ilan ba ito? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. So 13 na bake mga kapigi yung ating tuturukan. Malalaki na sila mga kapigi, no? Dalawang baba. Buyag-buyag. Bibigat na nila talaga. Thank you, Lord, dahil maganda yung paglaki nila. Sige, bro. Ito guys, pangkat ng babae. Malaki pa rin. Ito guys, babae ito. Ito guys, babae. Hindi mo nakikita, Ben. Likod mo nakikita. Wow, ang babae. Super cool. Babae yun. Lagi nga babae na malalaki. Si Ana. So, dito guys, dito tayo kukuha ng gagawing inahin. Malab natin po sila. Ano?